sa mga Duterte, mga diehard supporter, solid Duterte, ako naman, mahal na Pangulo. So, hindi natin makukuha ang mga ganong katagalang. Ang kailangan natin, kung talagang mahal nyo ang Pangulo, ay kumilos tayo. Kumilos tayo. Di ba? Hindi pwede makuha sa salita lang yan. Kailangan kumilos tayo. Paano mapabalik si Pangulong Duterte? Magkaisa tayo. Manawagan tayo sa ating Pangulo. Pumunta tayo sa Malacanang. Kung sinasabi nga 32 million Pilipino, kahit 5 million lang tayo doon sa Malacanang na makiusap. Pagka bangag yung presidente, pumunta tayo doon sa Aguinaldo. Manawagan tayo, sabihin natin sa Aguinaldo, yung ating batas ngayon ay hindi na umiiral. Iisa na lang ang nagpapatakbo ng Pilipinas na wala sa katwiran. Ganun na lang ang panawagan ko sa mga nagmamahal sa Duterte. Sa mga nagmamahal sa Duterte. Nanawagan ako sa inyo na kung totoo talaga kayo na maka Duterte, kilos tayong lahat. Manawagan tayo. Manawagan tayo. Napabalikin ang ating dating Pangulo na nagbigay ng liwanag ng ating bansa at ngayon dumilim. Bakit hindi tayo kumilos nito? Maaga pa politika. Maaga pang politika. Sorry for my word Huwag muna tayo magsipsipan. Tumulong tayo para kay Pangulong Duterte. Hindi natin natutulungan ang dating Pangulong Duterte kung nandyan lang tayo na nagbibigay ng statement, hindi naman tayo kumikilos, hindi tayo lumabas. Prayer vigil tayo sa Malacanang. Wala tayong violation kung nagpa-prayer vigil lang tayo Kaso nga lang marami na sa atin politika ng hinahabol. Ito to be neutral sa sitwasyon Ang Marcos administration mula 2022 hanggang ngayon puro investigation. Pero walang nakukulong. Walang nakukulong. Puro investigasyon. Yung impeachment, 3 beses na yata yan. Hanggang ngayon, walang na-impeach. Ang habol lang kasi nila, manira ng kapwa. Kasi nga, yung kanilang mga dokumento is sufficient. Kaya hindi nagtatagumpay. So, ang objective lang nila, sirain nila ang kalaban nila sa politika. 2022 pa yan, Inimbestigan yung Pugo. Ano nangyari sa Pugo? Pinalitan yung pangalan, pero ganun pa rin. Kaya ginawa yon kasi para lang sila naman ang kumita. Mga gunggong rin kayo. Akala ko pagka-investigasyon para sa bayan, hindi para sa sarili. Ang dami ng investigasyon pero wala pa ako nakikitang nakukulong. Puro yun, nakikita ko yung puro nakawan.
Puro nakawan ang ginagawa. Diyos ko naman, aywan ko ba sa ating mga kababayan. Ang aga ng pamumulitika ng Marcos Investigasyon 2022 hanggang ngayon wala pa napakulong na Duterte na sinasabi nila maraming kung anong magnanakaw, chichi. Pero kanila ang rinda. Pero ang tanong ko, bakit walang nakukulong sa mga Duterte? Dahil yung kay Duterte, nakulong siya na kahit illegal, sabi ng Supreme Court, dahil doon sa EJK, sa totoo lang, kulang pa yung pinatay na yun. Paano kung kamag-anak ko, kasalanan ko, hindi ko dinisiplinahan Ganun lang yung kasimple. Now, sa Duterte, ngayon, naramdaman ko, politika ng pinapasukan nila. Nawala na yung kanilang pagmamahal kay Duterte na manawagan kay Pangulong Marcos sa pauwi si Duterte. Dapat nandoon tayo sa Malacanang, hindi sa Mindiola. Massacre yung Mindiola na yan Doon tayo sa PSG, magdasal. Baka yung PSG doon baka sila na, mahal na Pangulo, pakinggan nyo yung mga tao dito, kawawa naman sila. Mga ganon sana. Hindi sa Mindiola. Ano yung Mindiola? Walang history na magandang nangyari sa Mindiola. Mayroon history dyan. Massacre. So, mga kababayan ko, yun lang muna gusto ko iparating sa inyo. Na huwag tayo munang maagang mamulitika. Kung mahalin nyo si Pangulong Duterte, kumilos tayong lahat. Ito naman itong mga kababayan natin. Sir, magkano budget? May pera ba? Talagang hindi tayo magnanalo kasi nga, puro pera. Para rin tayo magnanakaw. Wala na tayong pinagkaiba kay Marcos. Na pagbabayaran niya lahat yung mga general, pagbabayaran ng milyon-milyon, bilyon-bilyon pesos, tapos yung mga mahihirap, padala ng mga ayuda, yung maka Duterte, anong ibigay? Wala. Kaya dapat si Pangulong Duterte, pinagandaan niya yung 2000, the next administration, kasi sila yung masusunod. Pinaghandaan nila. Kaya nakaw sila ng nakaw. Itong Marcos, talaga, magnakaw sila, binabayaran. Ang Duterte naman, in-underestimate. Kanya na daw yung Pilipino. Ayun. Yung sa EJK, na-underestimate niya rin. Ayun, kulong si Pangulong Duterte. Nasaan kayo? Mga sabi, nagmamahal kay Duterte. Forever. Pero wala naman ako nakikita. Pera naman hinihintay nila. Ay, Diyos ko. Pahinga na lang tayo mga kasama. Sabi sa akin nung isang kasama ko, nag-comment ako doon may comment ako, sabi ko, kuha na lang tayo, magpahinga na lang tayo, ubos na natin budget. Sagot ng isang kasama ko, Sir, magkuha ka muna, mag-arinar, rest and recreation ka muna. Paano? Since 2024, since April 9, 2024, every week yan, nasa EDSA kami. Or meeting. Grabe talaga. Anyway, mga kasama, ako po ay nagpapaliwanag lang. This is my opinion. Yung mga troll dyan, mga kakampi ng magnanakaw, go ahead. My topic is only yung mga kainutilan ng nasa gobyerno at saka umalis sa gobyerno. Yung panahon ni Duterte, kung may kasalanan, ikulong. Kasuhan.
ang may hawak ng rinda ngayon si Marcos Jr. So, imposible kung may mga probable case o probable charges ay dapat malitis na ang mga Duterte. Ikaso matatapos na yung term. Wala, hindi pa na umubra yung rinda. Ngayon sa Marcos, hindi mo makasuhan kasi nga may pribilehiyo. Hintayin na lang natin ng after the election kung bagong presidente, ay doon na lang natin masabing magnanakaw si Pangulong Marcos. Ngayon, puro allegedly ang pagnanakaw. Pero, ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na mayroong malita-malita? Ako, naniniwala ako. Hindi naman gago yung mga brave soldier na yun kung magsalita ng katotohanan. Tapos ang sagot ng AFP, hindi naman lahat sundalo yun. Sagot ng iba, hindi naman lahat sundalo yun. Hindi man, Diyos ko naman, Diyos ko, mga abogado pa iba. Mga abogado, mga matatalino, mga valedictorian, salutatorian. Pero hindi nila alam yung tama because of malita. Nagiging tanga sila because of malita. Okay, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Opinion lang ito. Maraming salamat. Saludo ko sa inyo.